Bagong lahat, biglang inadjust yung schedule para sa second round. Dapat May 4 na yung Game 1 ng San Antonio at Minnesota. Nabawasan tuloy ang timeline ng mga player na mayroong injury. Ang last game naman sa first round ay sa pagitan ng Detroit versus Orlando, tapos Toronto versus Cavaliers. Kung sino ang mananalo sa series na to, sila yung magtatapat din sa second round. Ang Philadelphia napabagsak din ng Boston Celtics, ang unang beses din sa franchise ng Celtics na nabalikan sila or na blew up nila yung 3-1 lead. Ang pinaka most successful din na run so far ni Joel Embiid sa kanyang career. At least tinalo na niya yung tatay niyang si Jason Tatum na hindi naglaro sa game. Meron siyang calf injury nung nakaraan, pero ang nireport kaya siya hindi nakapaglaro, meron siyang knee injury. Pinulikat na inatay pa itong si Joel Embiid, meron pa rin siyang 34 points para talunin ang Boston. Makakatapat ng Sixers ang Knicks sa second round. Sa ngayon kasi sa East, ang Knicks ang top contender papasok ng finals. Ayaw namang i-acknowledge ni Bronson na ang Knicks ang team to beat sa East ngayon dahil nga nalaglag yung Boston. Ang susunod sa kanila, Sixers na dating top contender, tapos Cavaliers kung makakalusot sila sa Toronto. Si Embiid ang MVP na hindi pa umaabot ng conference finals. Ang Knicks naman 27 years nang hindi nakakapasok ng NBA finals. At nasa 53 years ding hindi ulit nakakapag-champion, na ang biggest threat para sa Knicks ngayon na makapasok ng final so far ay Philadelphia dahil sa lineup ni Embiid, PG, Edgecombe at Maxey. Sa head-to-head matchup ng regular season, tabla ang series nila 2-2. Mostly niyan wala pa si Joel Embiid dahil injured, at ganun din si Paul George. Ang Knicks naman ang second team behind Thunder sa points per game sa postseason. Almost 118 points per game na merong 50 and 38%. So ang media pinaboran ang Knicks in 6. Malamang alam nyo na kung saan kayo pupunta. Parang Lakers Rockets lang yan eh. Tinawag din na much more complete ang Knicks kumpara sa Philadelphia. Ang Sixers sa playoffs 103 points per game, 44 and 35%. Nasa plus 15 agad ang Knicks kung pagbabasihan yung points per game. Kung sa rotation, ang Sixers gumagamit ng nasa 7 players. Ito yung 15 minutes pataas. Pero kung tutuusin, 6 players lang ang ginagamit ng Sixers. Si Embiid meron 28 points, 9 rebounds, 7 assists. Si Maxey 27 points, 5 rebounds at 7 assists per game din. Si Maxey yung player na nag-a-average sa playoffs ng 41 minutes per game. Parang hindi napapagod, pero siya din yung pinaka-consistent. Sa 7 games ni Maxey versus Boston, hindi siya bumaba ng less than 21 points. Para manalo di umano ang Knicks kontra Sixers, kailangan nilang i-lockdown si Tyrese Maxey dahil siya yung pinaka-consistent na player nila sa Philadelphia. Dahil sa Knicks naman, si Jalen Bronson, meron siyang 26 points, 2 rebounds, 6 assists per game. Ang second leading scorer sa kanya si OG Anunoby, 21 points, 8 rebounds per game. Si Towns nag-a-average ng double-double, 18 points at 11 rebounds per game. Pero sa head-to-head matchup nila ni Embiid, matagal na siyang dinodominate ni Embiid sa kanyang karir. Pwera na lang kung sumakit ulit yung tagiliran ni Embiid na naoperhan dahil si Joel Embiid namumuro kay Towns sa mga pasabit. Ito yung hindi magawa ng paraan ni Towns dati. Parang nagalit pa siya sa mga referee nun eh. Since dumating din si Bronson sa Knicks, 5-11 record ang Knicks kontra sa Philadelphia, puwera usog. Pero dati bago dumating si Bronson, kahit pa may Randle yung Knicks, kinakain lang ng buhay ni Embiid yung New York. Based kasi sa mga analyst at writer, kaya nila pinaboran ng Knicks dahil dito. Meron kasing 86 points per game ang Sixers sa kanilang starting unit. Ang Knicks, merong 86 points per game din. Pero sa bench scoring, lamang ng malaki ang Knicks, 31 points per game sa bench nila. Ang Philadelphia, 17 points per game. Ang best scorer off the bench ng Philadelphia si Quentin Grimes na merong 7 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Sa Knicks naman si Clarkson, 7 points, 1 rebound at 1 assist. Pero mas well spread kasi yung Knicks kasi gumagamit sila ng 8 players. Pero kung pagbabasihan kasi yung stats, yung starting 5, doon magkakatalo yung dalawang team. Dahil kahit dikit sila sa starting unit points, ang Sixers merong 4 sa 5 player nila sa starting unit ang kayang umiscore na mahigit 20 or 30 points. Sa Knicks naman, 3 out of 5 player nila ang kaya lang gawin yung 20 hanggang 30. Si Towns, OG at itong si Jalen Bronson.
Sa technicality, walang player ang nag-i-struggle sa starting unit ng Philadelphia. Pero sa Knicks, nag-i-struggle si Mikal Bridges. Pwede din gamitin na siya yung primary defender para dito kay Maxey. At kung masya-shutdown nila, at least bawi. Mas lamang nga lang din yung Knicks pagdating sa second unit dahil kapag naupo yung 5 player ng Sixers, mas quality player naman yung maipapalit ng Knicks sa kanila. Sa kabilang series naman sa West, Minnesota versus San Antonio. Based kay Charles Barkley, no chance na manalo ang Minnesota sa Spurs sa series dahil walang Anthony Edwards. Based naman kay Jaden McDaniels, kinausap na siya ni Anthony Edwards at sinabing babalik siya versus San Antonio. Kaya din pala nag-adjust yung schedule, nabawasan ng at least 2 araw yung recovery timeline ni Edwards. Kapag binago ulit yung schedule, ewan ko na dahil hectic yung second round ng playoffs. 1 day apart lang din yung mga game until game 4. Meron kasing until May 11 ang game 4. Kaya based sa sinabi nitong si McDaniels na babalik si Anthony Edwards, kailangan makasulot sila ng 1 or 2 games bago mag game 4 or paabutin nila ng at least game 6. Siguro maraming mga fans na naman ang magagalit kay Barkley nang sinabi niyang 0 chance ang Minnesota kontra dito sa San Antonio. Pero sa regular season series ng Spurs dito sa West, 2 teams lang ang nakatalo sa kanila. Ito yung series sa regular season. Ang una, Denver Nuggets na hindi naman makatalo ng 50-win team sa playoffs. At yung pangalawang team, Minnesota. 2-1 sila sa series sa regular season. 2 beses tinalo ni Edwards at ng Minnesota ang San Antonio, meron or walang Wemby. Kaya malaking bagay si Edwards kung healthy siya maglalaro sa series. Dahil si Anthony Edwards naka week to week status at based din sa schedule, sa scope ng 1 week, aabutin yung until game 4. Pinaka-safe pala kung aabutin ng game 6 dahil kung game 5 lang din aabutin, parang hindi kakayanin na makabalik agad si Edwards dun. Kung makabalik man, hindi rin katulad ng mga nakaraang playoffs ang galawan niya. Hindi naman kasi yung makabalik agad si Anthony Edwards sa series versus San Antonio ang problema doon, kundi yung next season. Dahil kung meron siyang injury ngayon at maglalaro pa rin siya sa playoffs, baka matulad siya kina Anthony Davis gaya ng 2021, kay Chris Middleton, Aaron Gordon, kahit si Giannis dati. Pati yata si Luka nun ganun din na naglaro sa playoffs na merong injury, ang naging resulta ng sumunod na taon, naging injury prone na sila. Si Ayo Duzon mo naman naka day-to-day status pero sa ngayon wala pa naman binibigay na report kung maglalaro siya sa Game 1. Siya kasi technically ang number 1 scorer ng Minnesota ngayong playoffs na merong 22 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Si Randle 19.7 rebounds at 4 assists per game, si McDaniel 17.6 rebounds at 2 assists per game. So far, matitira sa Minnesota na scorer si Randle at si McDaniels at mostly magiging primary defender ni Wembanyama si Rudy Gobert.